alam kung marunong pa ako. Susubukan ko po ngayon. Ano po? Pero kanina medyo maayos naman po doon sa Santa Cruz. Oo, at talagang sobrang ingay ng mga bata. Very uncontrollable. Talagang kailangan mong sigawan. Kaya yung busis ko po yung nagasgas eh. Mas maingay yung mga bata kaysa microphone. Pero napatigil naman po. At biyaya ng Panginoon. Kaya sabi ko dun sa mga ushers ay, kayo ang watchman. Dapat bantayan. At salamat sa Panginoon. Katabi ko kanina yung barangay captain ng Lumban. At nung nagsimula tayo dyan sa Lumban, sa isang pamilya. Tapos nalipat sa bayan ng Santa Cruz. Tapos nagkaroon ng property. At sabi ko, nakatago yung property. Pero salamat sa Panginoon, hindi nagtayo ng ganito kalaking building. Kaya nakabili sila ngayon ng 3,000 square meters. At doon sila magpapatayo ng malaking building. Salamat sa Panginoon. Grabe na po ngayon ang traffic. Dati po, minumotor ko lang ho yan eh. San Pedro, Lumbang, tapos Santa Cruz. Pero talagang ngayon, matindi ang traffic. Pag umalis ka ng 8 o'clock, talagang kinakailangan mong bantayan. At kinakailangan ay, tapos, kasi sabi ko ako uuwi, gusto ko mag-preach mamayang hapon. Kaya hindi na kami kumain doon. At, pero talagang nag-aapur ako, medyo dinidiktahan ako ng aking tiyan eh. Sabi, gutom ka na. Pambihira. Pero salamat sa Panginoon. Wala naman pong madaling gawain. Pero in spite of, pagkasama mo ang Panginoon, masaya kang maglilingkod sa Kanya. Opo, kaya salamat sa Panginoon. Alam niyo, natutuwa ako sa ating mga pastor na galing dito na biniblas sila ng Panginoon. Sabi ko nga, nung doon sa Taiwan, sabi ko, ang iba sa kanila, 8 years pa lang sa ministry, nakakabiyahin na talaga sila. Talaga yung advantage ngayon. Sapagkat nung panahon namin ay talagang magsisimula ka from the scratch, you are alone. Pero ngayon, marami ng katulong. Katulad niyan, punta tayo ng bundok para magkaroon ng impact ang salita ng Diyos. Katulad po niyan sa San Luis. Salamat sa Panginoon yung may-ari ng bahay at ang kagandahan nun along the highway malapit sa tatayong city o munisipyo ng San Luis, pumayag po na magtayo ng temporary building po doon. Na magkakasya siguro mga 300. Kaya another mission po yun. Huwag nating ipagkait ang ebanghelyo ng Panginoon. We are the watchmen. Titingnan natin sino yung mga taong hindi pa nakarinig ng ebanghelyo, sino yung mga hindi pa ligtas. Because the purpose why Jesus came to seek and to save that which was lost. Ang nakakalungkot lang po ay maraming Kristiyano na sila ay satisfied na sa kanilang buhay Kristiyano na walang ginagawa sa gawain ng Panginoon. Ang disenyo ng Diyos sa atin, mga kapatid, kaya tayo iniligtas, ay para tayo makapaglingkod sa Kanya. Nakita ko hindi ko alam kung nandito si Tess Mendoza. Nakita ko nung isang linggo. Siya po ay nasave doon pa sa may dating nightclub. Nakita ko kaya nung isang linggo, ang pangalan ng hindi na nightclub Diamond Inn. Pero yun yung dating pinagtitipunan namin. Doon si Tess Mendoza. Ngayon sabi ko, ilang taon na po kayo ngayon? 86. Pero si Brother Nick, yung kanya may bahay ay amin pong sinervisan kahapon, funeral service, inilibing ng 9 o'clock. Pero salamat sa Panginoon, na marami silang kamag-anakan, kaibigan, 8 o'clock in the morning, nagkaroon kami ng funeral service, siguro mga 30 mga kaibigan at mga loved ones ay sila tumanggap sa Panginoon. Praise the Lord. Open your Bible, please, in the book of John chapter 6.
John chapter 6. Tayo po magsayang lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Simulan po natin sa verse 1 hanggang 14. John chapter 6. Kung nakuha nyo na po, give me a loud amen. I'm going to read verse 1, you read verse 2, hanggang marating po natin ang verse 14. Ang sabi ng Bible sa verse 1, after these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, when shall we buy bread that these may eat? Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. There is a lad here, which had 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. Therefore they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves which remained over and above unto them that had eaten. Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, this is of truth that prophet that should come into the world. Panginoon, salamat po sa litanyo na aming binasa. Salamat, Panginoon, sa kasaysayang ito na ito'y maging pagpapala po sa bawat sa amin. Tulungan niyo po ang iyong lingkod na gamitin. Sa aking sarili, wala akong magagawa. So I beg your power, Holy Spirit of God, in your wisdom, O God. Aking dalahin, Panginoon, na ito'y ma-deliver ng ayon sa inyong kalooban, na maging encouragement and warning sa buhay ng bawat mananampalataya. Patawad po sa iyong kasalanan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and be seated, please. Ito po yung kasaysayan na another miracle na ginawa ng ating Panginoon. At makikita po natin dito na napakahalaga po ang miracle lalo po sa mga Hudyo. At ang mga Hudyo ay mahilig sa mga signs and wonders. Ang sabi nga po doon sa 1 Corinthians chapter 1 and verse 22, ang sabi ng Biblia ay, for the Jew requires a sign, and the Greek seek after wisdom. Kaya ang mga Jewish po ay mahilig sila sa sign. What are the sign of His coming? Puro sila sign. Kaya kapag nakakita sila ng miracle, ay talagang hangang-hanga sila. Kaya makita po natin dito na maging si Nicodemo, kaya nga po siya ay pumunta kay Kristo. Yung po sa chapter 3 ng John, na gusto niyang, sinabihan siya ng Panginoon na, you must be born again. Yung si Nicodemo, isa po siyang Jewish Pharisee. Isa siyang Pariseo. At makita po na itong si Nicodemo ay nagtanong sa Panginoon, sabagat he is after sign. Nakita ni Nicodemo na si Kristo doon sa Cana
siya po ay gumawa ng miracle. In fact, that was the first miracle that he did. Yung pong miracle sa Cana, na yung pong tubig na masarap na tubig ay ginawa niyang alak. Sabi ng iba, wow. Ha? At ginawa niyang alak, pero hindi yung katulad ng alak ng mga iniinom ng tao ngayon. Oho, sapagkat kung yung alak katulad yun, naglasingan sila. Pero hindi po. Yun ay nakita, yun Jesus performs the miracle. Kaya pumunta doon si Nicodemo. At kaya po, ito masasabi natin na itong mga Parisiyong ito ay sila'y hangang-hanga pag sila'y nakakita ng miracle. Napakaraming sumunod sa Panginoon because of the miracles na kanilang ginawa. Pero they're just after miracle. Kaya alam nyo ngayon, yung mga crusade, ng mga miracle crusade, where are they right now? Because they're just after healing. Pero ang sabi ko, bakit pag pinapanalangin at matutumba, sinasalo? Dapat huwag. Kung talagang may miracle. Oho. Kaya sa ating pag-aaral ngayong hapon, mga kapatid, isa pong miracle na gusto ko pong bigyan ng pansin, at ito po yung himala sa pagpapakain. Sarap. Alam nyo naman, pag may kainan, maraming dadalo. Oo. Kanina, doon sa Santa Cruz, pambihira, Jollibee. Sabi ko, alam ko lang, nagdala ako ng mga 100 members. Ha? Siyempre, wala namang masama doon. Kung ang purpose natin na sila ay maligtas, walang masama. Sapagkat itong himalang ito, siya ay nagpakain ng 5,000 men. Kung kasamang asawa, that's 10,000. Kung kasamang tigi-isang anak ay 15,000. At kung niya ay taga-Pakistan, yan ay 100,000. Pero tututok tayo dun sa nakalagay sa Bible, 5,000 men. Have you noticed that in the Bible, God always emphasizes about men? Hindi naman po ang ibig sabihin na isang tabi ang babae. Hindi ho. Kasi most of the time, pinag-uusapan yung leadership. Una po, ang unang nilalang ng Diyos ay lalaki. Ang sabi ng Bible, let us make man in our image. Man was created in the image of God. Pagkatapos sabi, it is not good for a man to be alone. Naririnig mo yan, Paul? Naririnig mo yan, Aldrin? It is not good for a man to be alone. Kaya pinatulog si Adan, pagkatapos kinuha yung isang tadyang at ginawang babae. Hinahanap pa daw ni Paul yung missing rib niya. Yung si Aldrin naman daw, nawawala. Meron daw siya nakita, pero maitim na missing rib. Ang gusto niya daw maputing missing rib. Sabi ko, kinakailangan ay yung pork ribs. Ha? So, ano ba yung istoryang ito, mga kapatid? Sila ay nasa disyerto, nasa wilderness. At, siyempre, pag nasa wilderness, wala kang mabibiling pagkain. Noong panahon na yun, wala pa namang Jollibee. Wala. Kaya makikita natin na, humanly speaking, mahirap yung kanilang sitwasyon. Kaya yung mga disciple, sila ho ay nagwo-worry na. Kaya sabi ng mga disciple, pauwiin na lang natin sila. Pauwiin na lang natin sila. Pero sabi ng Bible sa chapter 6, verse 5 to 9, when Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, when shall we buy bread that this may be it? And this
he said to prove him, for he himself knew what he would do. So Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. And then, as sabi sa verse 8, one of his disciples, Andrew was a faithful man, Simon Peter's brother, saith him, there is a lad here, which had 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are the among so many? Kaya ating makita rito mga kapatid, kagaya ng mga disciple na ito, na problema sila during the time. Marahil ay dahil sa present situation, maaari may compare natin. May problema tayo this present time. Sa atin as individual, we are in very difficult situation that seems it's impossible to solve. Pero parang napaka-imposible na matugunan ang pangangailangan mo o pangangailangan natin. But I want you to realize that there is miracle in God's hand. That's the title of the message. There is miracle in God's hand. Tayo may limitasyon, pero ang Diyos walang limitasyon. Kaya makita natin sa John chapter 6 verse 10 to 12. And Jesus said, make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number of 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes so much as they would. When they were filled, he said unto his disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. So makikita po natin yung pinoproblema nila. Bukod sa na-solve, napakain na sila at may sumubra pa. Bakit po? Inilagay sa kamay ng ating Panginoon. Inilagay, there is miracle in God's hand. As sabi sa chapter 6 and verse 13, therefore, they gathered themselves together and filled 12 baskets with the fragments of 5 barley loaves, which remained over and over up and above unto them that had eaten. Verse 14, then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, this is of the truth, the prophet that shall come into the world. Kaya dito po sa mensahe ito, ay napakaganda na ang bawat isa sa atin ay ma-encourage na sa buhay natin, mabigyan natin ng pansin ang katotohanan sa mensaheng ito. So ang unang-una po, para makita natin, we need to examine His guiding principle. Paano natin masabi that there is a miracle in God's hand? Kaya una po, examine His guiding principle. Let us evaluate. Paano yun nangyari? Kaya ang mga disciple ay maikikumpara natin sa ating sarili. Tayo kadalasan kapag nalalagay sa alanganing sitwasyon ay nawawala ang focus sa Panginoon. Yun ang kahinaan ng maraming Kristiyano. Pag may problema na, wala na ang focus sa Panginoon. Maghahanap ng ibang solusyon. Yun ang sinasabi ng Bible, there is a way that seemeth right unto man, but the end thereof is destruction. Huwag natin kalimutan, anakan ng Diyos, may pangako ang Diyos, hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya pagkukulangin. In time of troubles, God is with you. Tandaan po natin mga kapatid, sapagkat ang typical na iniisip natin ay kung ano ang magagawa natin. Pag may problema tayo, anong magagawa natin? Anong magagawa ko? Wala kang magagawa. Pero mayroong isang personang mayroong magagawa. Huwag natin isipin na kung ano ang magagawa natin. Hindi mo dapat tinitingnan ang kakayahan mo.
kung ano ang iyong magagawa. Ang kailangan, mapatid, ay ang tingnan natin kung ano ang magagawa ng Diyos. You are a child of God. Huwag natin kalimutan yan. Alam niyo, mga kapatid, pag nagkasala tayo, tayo anak pa rin ng Diyos. That's why salvation can never be lost. Oh, alam niyo, tingnan niyo po. Buksan natin sa 1 John. Gusto ko itong makita niyo po. 1 John chapter 1. From verse 8 hanggang verse 10. Sabi dito, if we say, verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Tandaan po natin, mga kapatid, ito po ay epistle ni John, general epistle ni John. Ito ay para sa mga Kristiyano. Look at in verse 8. If we say that we have no sin, yung sin po, singular. Aling sin ito? Ito yung sin na galing kay Adan. Kaya sabi ng Bible, for by one man sin enter into the world, and death pass upon all men, for all have sinned. Kaya sabi niyan, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. Kaya ang una pag tayo nagwi-witness, sinasabi natin, naniniwala ka ba na ikaw ay isang makasalanan katulad ko? Kaya ang sin dito, yung ating minanakiadan. Are you listening? Look at verse 9. If we confess our sins, plural na yun. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Ito po yung confess. Pag tayo ay nananalangin, pag tayo po ay nananalangin, para tayo sagutin sa panalangin, dapat ikumpisal natin yung ating mga kasalanan. Linisin tayo ng Diyos. Sapagkat araw-araw maaring hindi mo sinasadya, nagkasala ka. Ang iba naman sadyang nagkasala. Na hindi mo akalain na magagawa mo. Pero, sabi ka kaya dyan, if we confess our sins, mga kasalanan, plural po yun. Kaya nga, yung word na confess, ang ibig sabihin yan, if we name our sins. Papangalanan natin ang ating kasalanan. Naalala nyo nung kayo Katoliko pa? Pag kayo napunta sa pare, di ba? May kumpisal? Doon sa confessional box? Oh, anong mga kasalanan mo? Ako po ay nagsinungaling. Ano pa? Sagot ko po yung nanay ko. Ano pa? Nagmura po ako. Ano pa? Iniisa-isa, di ba? Ano pa? Yung pong langka ng kapitbahay namin, hinog na, kukunin ko mamaya. I-advance ko na. Ha? So, yung word na confess, you name. Oh. Kaya pag ikay nanalangin, alam niyo mga kapatid, mayroong mga hindrances sa ating prayer. Ano yung hindrances na yun? Yung kasalanan na hindi natin na ikukumpisal sa Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya nga, yan po ay isa sa nagmo-motivate sa atin. If you want to talk to God, listen to this. When you read the Bible, God is talking to you. But when you pray, you are the one talking to God. When you are talking to God, God is listening. Kahit na buong tao, buong sanglibutan manalangin, He is omniscient. Alam niya ang lahat. Hindi siya limitado. Walang busy line. Are you listening? Opo. Kaya, lilinisan niya tayo. Pag tayo pinatawad na, at nalinis niya na tayo, makikipag-usap ka na, alam niyo ba, tingnan niyo mga bata, pag nagkakamali, normally, pag nagkasala, lumalapit ba yun sa'yo, nakatingin sa'yo? Hindi. Nakatungo. Bakit nahihiya?
Pero kami ho, na-train ako, yung panganay, na-train po ako mismo. Pagkausap ka ng tatay ko, titingin ka sa kanya. Eyeball to eyeball. Huwag kang kukurap. Confess. And then look at in verse 10. If we say that we have not sinned, alin yan? Ito na yan. Kung hindi tayo nagkakasala ngayon. Kung tayo hindi nagkakasala, we make him a liar. And his word is not in us. Yan po ang isang napakagandang gawin when you talk to God. Before you read the Bible, you confess your sin. At alam niyo, sa pagkumpisal ng kasalanan, sa katapusan ng pagkumpisal, Panginoon, kung mayroon pa po ako na hindi na aala-alang mga kasalanan, Panginoon, linisin niyo po ako, patawarin niyo po ako. In Jesus' name, amen. And then, you talk to God. Ask. Call unto me, and I will. The question, why He's not answering you? There is a hindrance. Opo. Kaya dito, sa mga talatang ito, mga kapatid, ay ating makita na dapat ay tayo ho ay matutong mag-focus sa Panginoon when you have problems. Focus on God. Anong magagawa ng Diyos? Doon tayo. Dito sa ating ipinopromote na 5,000 seat auditorium. Ha? Sino? Ay, ako naman po, hindi talaga natin kaya yan eh. Imposible. But I want you to know, we have a great God that He specializes in impossible things. Itong nakikita natin ditong blessing ng Panginoon, imposible po yan. Sinong gumawa niyan? Wala pong kandidato ng politician na nagbigay ng pera para sa mga building natin. Yan ay galing sa Panginoon in a miraculous way. Pwede bang mag-donate sa inyo, pastor, ng isang upuan pero may nakalagay sa likod, donated by? Maaaring ang pangalan niyo, sir, ay nakalagay sa upuan pero baka wala yan sa aklat ng buhay. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi tayo nakatingin sa kung sino ang meron. It is good to focus on what we have at anong meron tayo. Huwag tayong mag-focus sa kung anong wala sa atin. Mag-focus tayo kung anong meron sa atin. Kaya ang istorya ito, mga kapatid, ay meron silang sabi ng Bible, dalawang maliit na isda. Siguro galunggong yun. Dalawang maliit na isda at 5 tinapay. Pero ano ang prinsipyo? Ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa mga bagay na meron tayo? Halimbawa, si Moses. Sabi doon sa Exodus chapter 4 and verse 2. And the Lord said unto him, what is in thine hand? Anong sagot ni Moses? A rod. Kay David, ano mayroon si David? Slingshot. See? Yung woman, Sarifat woman, anong mayroon? The last meal. Yung huling pagkain na lang nila. Sinabihan ni Elijah, ang sabi ng Diyos ko, ipagluto mo ako ng pagkain sapagkat gusto kong kumain. Ang sabi ng Sarifat woman, ito na lang harin ako at yan na lang ang langis. At nandun nga yung anak ko namumulot ng patpat para pang gantong at iluluto namin to. At pagkaluto nito ay kakainin namin at pagka nakain ito ay kami ay mamamatay na. Mabuti hindi sinagot ni Elijah, bakit yung kakainin niyo lason? Pero ano sabi ni Elijah? Sabi ng Diyos ko. Sinunod. Naubusan ba sila? Kaunti lang yun. Why?
there is miracle in God's hand. See? Ito, dalawang maliit na isda. Tandaan po natin, ang pinag-uusapan dito ay kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa mga maliliit na bagay na meron tayo. Pag maliit ang iyong pananampalataya, ay walang pag-asa. Kaya sabi ng Panginoon sa mga disciples, have faith in God. Ang mahalaga ay matuto tayo magtiwala sa Diyos sa mga bagay na meron tayo. Ang prinsipyo, mga kapatid, ay ito, dapat nating matutunan na mula sa kasaysayang ito, kapag ibinigay mo sa kamay ng Diyos, may miracle ang mga kamay ng Diyos. There is miracle in God's hand. Kaya ang problema mo na sa tingin mo ay malaki at hindi masusolve hanggat nasa kamay mo yan, ay ganyan lang yan. Bakit hindi mo ibigay ang problema mo sa Panginoon? Ang himala ng Diyos ay gagawin niyang paraan para masolve ang problema mo. Tayo minsan ay nakadepende sa ating nakikita. We walk by sight, not by faith. Tayo nakadepende sa sitwasyon. Tayo nakadepende sa panahon. Pero ang Diyos ay hindi pwedeng mag-perform ng miracle sa mga taong nabubuhay sa paningin. Hindi siya pwedeng mag-perform ng miracle. Tayo minsan ay nakadepende kung ano nakikita natin. Pero ang Diyos ay hindi pwedeng mag-perform sa isang tao na nakadepende sa panahon. Tandaan po natin yan, mga kapatid. It takes faith for us to see what God can do. It takes faith. Malaking pananampalataya. Pero paano lalaki ang ating pananampalataya? Depende sa kaalaman natin sa salita ng Diyos. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. Kaya kailangan natin ng simbahan. O pastor, pwede naman ako magbasa sa bahay. Totoo yun. Pwede ako magbasa sa puno ng nyug. Totoo yun. Pwede ako magbasa habang ako'y naglalakbay. Totoo yun. Pero ang Diyos ay nagtakda ng araw na ang lahat ng mga anak ng Diyos ay dapat na sa specific na lugar na yan na yung bahay-sambahan para tayo ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Kaya mahalaga ang Sunday School. Maraming mga miyembro hindi umati ng Sunday School. Kaganda-ganda ng ating Sunday School lesson. Yan po ay series, 52 Sundays. Alam nyo, kung kayo ay marunong po, yung 52 na binibigay sa inyong yung Acts 29, nandun lahat ng lesson eh. At kung nasusubaybayan nyo, nasasagot nyo, mapafile nyo, i-compile nyo. Meron kayong lesson. Pero maraming mga miyembro napunta lang pag-worship service, ugaling protestante yan. Ganyan sa Methodist, ganyan sa protestante. Dapat tayo po, ang Sunday School ay 8:30, bago mag-8:30, dapat nasimbahan ka na. Ang nagtataka ako, pag doktor ang nagsabi sa iyo, you need to see him at 8:30, 8 o'clock, nandun ka na. Hello? Bakit ganun? Pag sinabi, estudyante, 7:30 ang time, 7 o'clock, nandun yung anak mo. Tulog pa, ginising mo na. Pero bakit pagpunta sa church, hindi ganun? Alam niyo mga magulang, pag ganyan po ang ating gagawin sa ating mga anak, we are producing kids na paglaki nila ay late sila sa simbahan at hindi sila interesado sa Sunday School. Yung mga Sunday School teachers sa mga bata, pinag-aaralan ang lesson, prepare yun para sa mga anak natin, sa mga apo natin. Tinanong ko yung Pakistani, ganun din daw. Kasi ang Pakistan sa Indian may similarity. Ang pera nila parehas rupee. Ang kaibahan lang, yung Indian ng i-Indian. Yung Pakistan laging late. Mga kapatid, gusto po ng Diyos na tayo ay matutong maging tapat sa Kanya. Matuto tayong paniwalaan natin ang Kanyang salita. Matuto tayong gamitin natin
ang ating pananampalatay, tiwala sa Kanya. Tandaan po natin mga kapatid, ang itinuturong prinsipyo po dito ay huwag magreklamo dahil sa kung ano ang wala. Magpasalamat tayo kung ano ang meron. Huwag nakasintro sa kung ano ang wala. Tingnan kung ano ang meron. Huwag tumingin sa kung ano ang magagawa natin, kundi tumingin kung ano ang magagawa ng Diyos. Kapag tayo ay nakapokus sa kakayahan natin, ano ang magiging resulta nito? Ang magiging resulta nito, discouragement. Kaya, examine His guiding principle. Ano yung principle na yun? We need to do it by faith and not by sight. Not what we can do, but God, what God can do. Ako po, bilang pastor nyo, ay naniniwala po ako na kung tayong lahat ay magkakaroon ng pananampalataya, na isang araw magkaroon tayo ng prayer and fasting, this kind will come forth by nothing but by prayer and fasting. Minsan kasi pag may sakit tayo, diretso agad tayo sa doktor. Bago ka sana punta sa doktor, manalangin ka sa Diyos. Ang mahalaga, the touching hand of God in your life. Amen? Yan po ang mahalaga. So, una po ay examine His guiding principle. Number 2, experience His great power. Maranasan natin ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos. Minsan kasi nalilimitahan natin ang Diyos sa sitwasyon. Dapat nasa isipan ay anuman ang sitwasyon, alam kong may magagawa ang Diyos. Are you listening? May kanta niyan eh. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako ay magtatapat, sa Kanya ay maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. May mga pagkakataon na maganda nga na makita natin ang kawalan ng kakayahan natin para matuto tayo na magtiwala sa mayroong kakayahan. Ano sabi ng Panginoon? For without me, ye can do nothing. Kaya lang minsan tayo ay lumalapit kung kani-kanino. Sa Diyos muna tayo lumapit. Seek God first. Sabi ng Bible, ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Napakagandang testimony na pag sinabi natin, nangyari yan ay gawa yan ng Diyos. For without me, sabi ng Panginoon, ye can do nothing. Amen? Kaya sa buhay na ito ay napakagandang maranasan natin. Experience His great power, ang matinding kapangyarihan ng Panginoon. Nung dinala nila ang 2 isda at 5 tinapay, doon ay ipinakita ng Diyos ang kanyang matinding kapangyarihan. Can you imagine? Sabi, kulang yung 5,000 yan. Kaya nung nasa kamay pa ng bata, yung tinapay at isda, andun lang yan, nanatiling 2 maliit na isda at 5 tinapay. Pero nung ibinigay sa kamay ng Panginoon, pambihira. Busog na sila, may sobra pa. Kaya alam nyo, masarap kumain. Pero bago ka kumain, manalangin ka muna. Minsan, pagkagutom, nalilimutan manalangin. Pagka nabusog na, Lord, thank you pala. Kaya, napakagandang bilang Kristiyano, ay nasubukan mo na ba kung gaano makapangyarihan ang kamay ng Diyos sa buhay mo? Naranasan na ba natin, mga kapatid? Ako po'y naniniwala
na kaya naranasan nyo na yung kapangyarihan na yan. Number one, in our salvation. Kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay naligtas, it's because of the great power of God. Can you imagine? Bumaba ang Diyos at ipinanganak para maging tao. Pagkatapos, ibinigay yung kanyang buhay, babayubay sa krus ng Kalbaryo na danak ang kanyang dugo. For without the shedding of the blood, there's no remission of sin. And then He died, buried, and rose again. Kaya yung ginawa ng Panginoon yan. Tapos binigyan tayo ng simbahan na walang ibang itinuturo kundi salita ng Diyos. Pagkatapos tinamaan ka lang ng mensahe na open ka na, gusto mo nang umalis sa simbahan? Ilang taon mo na-enjoy ang mensahe dito? Pagkatapos, tinamaan ka lang ng isang mensahe na direkta sa puso mo, hindi na ako simba dito. Kalay mo yun, samantalang kung 20 years ka nagsimba, na-enjoy mo yung 20 years ng mga messages. Tapos isa, samantalang ikaw, nakain ka sa McDonald's, minsan nakita mo ang pagkain hindi maganda. Kumain ka sa restaurant, na sinasabing sikat na restaurant, pero minsan ang luto ay hilaw. Pero bumabalik ka doon. Minsan yung doktor ay laging late, dumating, pero doon pa rin napunta. Bakit tinamaan ka lang ng isang mensahe? Magdi-decide ka na halat, naaalis ka na. Focus on God. Ang church natin, hindi po ito kung kanino, ito'y para sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, if I be lifted up, I will draw men unto me. Napakahalagang maunawaan po natin, mga kapatid. Buhay na akala natin ay hindi mababago, pero nabago. Bakit? Makapangyarihan ang Diyos. Si Apostol Pablo nga eh. Ano sabi? I am the chief of sinners. Wala nang mas makasalanan pa kay Pablo. Kaya ang pangalan niyo noon ay Saulo. Ibig sabihin mapagmataas. Nung siya'y naligtas, pinalitan ang pangalan. Pablo, ibig sabihin mapagpakumbaba. Siya nga pinuno ng makasalanan ay naligtas. Hindi naman tayo pinuno ng makasalanan. Pero tayo iniligtas ng Panginoon. Why? Because the gospel, sabi ng Bible, sabi nga ni Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. Yan ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas. Kaya sabi ko kanina nga, sabi ko, hindi namin kayo inaakit sa reliyon. Ang inaakit namin kayo, lumapit kay Kristo para magkaroon ng relasyon. Ngayon, tayo anak na ng Diyos, dapat tayo lumago sa pananampalataya. Mahalin natin ang ating Panginoon, mahalin natin. Tingnan niyo, ayun, sa Mark chapter 5, yung lalaking Gadareno, demon possessed. Hubad, nasa sementeryo. Ang normal na tao, ayaw sa sementeryo. Naalala ko nung kami noon ay naglalakad, tapos ang dadaanan namin ay gabi, sementeryo. Ay, takbuhan kami. Bakit? Takot. Ay, patay na, pero tinakatakutan pa. Pero itong lalaking Gadareno, andun sa sementeryo, hubad. Tapos kumukuha ng bato, pinupukpok ang sariling ulo, tapos sinusugatan ang kanyang katawan. Ganyan mga ginagawa ngayon ng mga drug addict. Akalain mo sinisira ang katawan? Alam nyo, akala nila pag maraming tato, sikat. Alam nyo, bata pa ako, ako'y natatuan. Pero ayaw ko nung ako'y masave, ayaw ko. Tapos nagkaroon ng istriktuhan doon sa amin. Na pagka ikaw'y nakita ng bahala na gang, paplansahin ng pulis yung tato. Para maalis yung ink. Kalay mo yan. Katawan na ibinigay ng Diyos na malinis, lalagay mo ng marumi. Kalay mo, kanina may nakita ako eh. Kita ko pambira, yung mukha ng mama, puro tato dito.
Sikat siya. Pero ano magkasama ng tao pag tumanggap kay Kristo, babaguhin. Kasi sabi ng Bible, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. Amen? Mayroong mga bagay, tandaan po natin, mga bagay sa buhay natin na kayang hawiin ng Diyos. Kung paano hinawi ng Diyos sa magitan ni Moses, yung pong Red Sea, kayang alisin ng Panginoon sa buhay mo. Ano mang bagay na hindi kalooban ng Panginoon. How is our prayer life? Kaya sabi ng Bible, call unto me, and I will answer thee and shew thee great mighty things which thou knowest not. Minsan mga kapatid, tayo ay nasa crucial situation, difficult situation, hopeless and helpless situation. Yun ang pagkakataon mga kapatid para ma-experience natin the great power of God. Yung may problema tayo, God can do it. God can solve it. Jesus is the answer. Amen? Alam nyo, marami nang nagpipray ng ating 5,000-seat auditorium. Pastor Miller is praying for it. Pastor O'Donnell is praying for it. Pastor Kevin Wynn is praying for it. See? By 2027, meron na tayong isang kaibigan na pupunta dito na naka-schedule na siya. Mga kapatid, huwag tayong umasa sa tao. Sa Diyos tayo umasa. Pag tayo humingi sa Diyos ang magbibigay ng tamang tao na tutulong sa atin. Amen? So, I said, number 1, examine His guiding principle. Number 2, experience His great power. Have you experienced? Naranasan nyo ba ang dakilang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin? Nais ng Diyos na maranasan natin yan. And then, number 3, enjoy His gracious provision. Enjoy His gracious provision. Tingnan sa chapter 6, verse 12 to 13. Ano sabi ng Biblia? Sa verse 12, ang sabi ng Bible ay ganito po. When they were filled, He said unto His disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Therefore, they gathered them together and filled 12 baskets with a fragment of 5 barley loaves, which remained over and above unto that had eaten. Ano ibig sabihin po yan? There is sufficiency kapag provision ng Diyos ang pinag-uusapan. Mayroong sufficiency kapag provision ng Diyos ang pag-uusapan. Dapat ma-enjoy natin ang kanyang gracious and generous provision. Alam nyo, tuwan-tuwa ako, yung church sa Santa Cruz, meron silang 3,000 square meters. Sa Los Baños, meron silang 8,000 square meters. Pagkatapos nakita ko doon sa ating kay Pastor Jerry sa Silang, meron silang 3-story building. Tapos nakabili pa sila ng isang property. That is God's provision. Hindi sila punta ng Amerika, ha? Siya ay humingi sa Panginoon. And God provide. Amen? Kaya hindi natin mahihigitan ang Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos ay mapagbiyayang Diyos. Kaya para ma-experience natin ito, mga kapatid, His great power and enjoy His gracious provision, ang principle ay kung anuman ang meron tayo, ilagay natin sa mahimalang kamay ng Diyos. Amen! Ay katulad, practical lang ng mga kapatid eh. Sabi ng Bible, give and it shall be given unto you. Siksik, liglig, umaapaw. Pero yung kuripot ka, hindi ka magpapakain ng Panginoon. See? Kaya isang bagay na ikaw ay nakakakain at nabusog. Itong mga taong ito, 5,000.
Nakakain, nabusog. At hindi lang sila kumain, sila'y nabusog. Hindi lang sila nabusog, kundi may sumubra pa. Mga kapatid, ito ay larawan ng gracious provision ng ating Panginoon. At ito, mga kapatid, reminder at ito'y rebuke para sa mga taong hanggang ngayon ay pinagdududahan pa rin na pwedeng gawin ng Panginoon sa kanilang buhay. Huwag tayong magduda sa Panginoon. At kung may pagdududa ka, huwag mo nang i-share sa iba. Kasi nakakadamay ka pa. Ang i-share mo sa iba, paano ka pinagpala ng Diyos? Kasi nagtiwala ka sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, God is ever reliable, so we better trust Him completely and challenge yourself na panghawakan natin ang magagawa ng Panginoon. Amen? Kaya napakahalagang reminder po ito ngayong gabi. There is miracle in God's hand. Kaya ang mga bagay hanggat nasa kamay mo lang, ganyan lang yan. But if you will learn to put that into the powerful hands of God, you will surely experience His great power and you will surely enjoy His gracious provision. Mga kapatid, pinanghihinaan ka ba ng loob? Apektado ka ba na dahil lumalakad ka sa paningin mo? Always consider yung bahagi mo bilang tao. Napakahalaga mga kapatid na tayo ay huwag magtiwala kung anong magagawa natin, kundi magtiwala tayo kung anong magagawa ng Diyos. Magtiwala tayo kung anong magagawa ng Diyos. Yun ang pinakamahalaga. So there is miracle in God's hand. Examine His guiding principle, experience His great power, enjoy His gracious provision. Ako ay niwala bilang mga mananampalataya na ito'y naging pagpapala sa buhay natin, mga kapatid. Napakahalaga po. There is miracle in God's hand. Ano yung nasa buhay natin na dapat ilagay natin sa kamay ng Panginoon? Ipagtiwala natin, marahil mayroong kang anak na problema mo, marahil ikaw ay na-offend, bakit hindi mo ibigay sa kamay ng Panginoon? Bakit hindi mo ipagkatiwala sa Panginoon? Marahil mayroon kang suliranin sa buhay mo, sa iyong business, sa iyong mga anak, sa pag-aaral, mga young people. Bakit hindi natin yan ilagak sa kamay ng Panginoon? There is miracle in God's hand. Huwag yung kaya natin, ang maganda'y gawa ng Panginoon. Bayaan natin ang Diyos mangusap sa ating puso. Bayaan natin, mga kapatid, na huwag yung pabayaan na magmatigas ang puso natin. Pag yan ay nagmatigas ang puso natin, can you imagine, dadalhin mo yan habang buhay? Bakit hindi mo ilagay sa kamay ng Diyos? At ikaw ay sumunod sa Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Huwag nating kalilimutan yan. Walang araw, walang minuto, walang oras na tayo ay mahal ng Diyos. All the time, God loves us. And the only reason for us to be blessed is we need to have an obedient heart, a humble heart.